So, yun lang. Sinunod ko yung protocol talaga when I understood it, everything. The last nga naintindihan ko yung insulin hormone. Yun ang pinakamahirap ko. Insulin hormone. Anong function ng insulin hormone? Kung hindi ko naintindihan ang low carb protocol. Yung naintindihan ko na ang insulin hormone, easy to implement the protocol. Because ang low carb, yung ko naintindihan nga, ang low carb, high fat, intermittent fasting is not for weight loss. It is to address the root cause of metabolic health issues. Yung weight nga mag-list ang weight, it is just a manifestation, that is just secondary. Because low carb, high fat, intermittent fasting is not a diet, it's a lifestyle. Correct, that's correct. It's not a diet fad. It is not only a weight loss program. Yeah. It is entirely a lifestyle change. Yeah. Yun ang essence niya. Tama ka. Then plus, hindi siya for weight loss. You can also do weight gain. Using the low carb, high fat, intermittent fasting, you can do weight gain. So it's not for weight loss. It is not a diet. And what I love the low carb protocol is no calorie counting. No calorie counting. Hindi kailangan. No need. If you understand the low carb protocol, why you count calories? You are not in the protocol. Yeah, that's it. Then yun, hanggang ngayon, wala na akong gamot. At nawala yung gallbladder stone ko, yung gout ko nawala, yung bloating ko, akala ko sabi hyperacidity, at grabe yung gamot na binigay may maintenance, no? Oprimazole. Then na-study ko yung side effect ng oprimazole that it will lead later on to many side effects. So kaya gusto ko mahinto talaga. So nawala yung bloating without the oprimazole. Okay? Then nawala yung GERD. Nawala yung GERD without even taking those medicine. Then yung hair loss ko bumalik. Then yung gum issue, nag-strengthen na. Wala nang nawala. Since nag-start ako ng low carb, wala nang nawala na ipin. Okay? Then Na-restore yung health mo. Yeah, din yung sabi ng doktor na Alan, do not eat nuts because you have allergy in nuts. Oh, why I have allergy? You are getting old. Yun ang response ng doktor eh. So sabi ko, ano ba to? So yung naintindihan ko na rin ng low carb protocol, it is just a mini manifestation of the metabolic syndrome. So yung few months after, or I think first month, nag-low carb ako, naditi ko nga parang hindi na ako allergy. Nang kumain ako ng nuts. So for that day, mukhang isang baso ang nakain ko. Marami. Kaya paggabi, nag-ano siguro yung bile doon sa pancreas ko, nag-release talaga, din pumunta sa gallbladder. Yun pala, mayroon akong stone doon during my high carb diet. Nag-move yun dahil nakapasokan ng fat. So sakit. Whole night, kaya madaling araw nidala ko ng mga anak ko sa emergency hospital. So na-ER ka? Oo, na-ER dahil doon. Kaya nasubraan ko. Kaya excited ako. Hindi na ako allergy ng nuts. So the attack is not allergy, but there's so much fat source. Nasubraan ako ng nuts, kaya nag-move yung stone sa gallbladder ko nga matagal na during my high carb diet. So, nandoon ako sa emergency, daming doktor, no, nagpunta sa akin. Din sabi ng doktor, who is a Pakistani, here in New Zealand, Alan, huwag ka na magkain ng nuts, huwag ka na magkain ng fats. Tumahimik lang ako, tumawa ako sa ilalim ko. Kaya alam ko yung protocol eh. Kaya sabi niya, huwag ka magkain ng nuts, huwag ka na magkain ng fats. Ano nga fats, Doc? Sabi niya, pork, beef, iwasan mo yon. Kasi kung kakain ka noon, babalik ka dito. So binigyan ako ng 3 prescription. Kaya para prevention, para sa infection, no? I never take it. Hindi ko nagamit yun ng resita niya. Kasi balik ko sa bahay, lalo ako nag-stricto, low carb, high fat, intermittent fasting. And never ako sumakit ang tiyan ko ulit. At hindi ko nagamit yung prescription.
So, yun ang brief siguro. Kung may ano pang gusto mo ikwento ko, I can listen. Okay. Napakalawak na ang iyong karanasan dito sa low carb lifestyle na ito since 2019. So, 4 to 5 years, ano? Almost 5 years almost na. 5 years na. This coming August. Almost 5 years na. So, bigyan mo nga kami ng doon sa first, sabihin nating first 6 months ng iyong low carb transition mo sa paglo-low carb mo. Ano ang mga karanasan mo sa number 1? Problems sa cravings, problems do you have any exercise program na na-incorporate na? Ano-ano yon? At ano ang mga struggle mo doon sa mga period na yon? First 3 months, first 6 months, mga ganun. Yeah. Actually, yes, normal yung cravings, ano? So, yun ang struggle mo. But you have just to apply the protocol to overcome that cravings. Huwag mo sundan, ang experience ko, huwag mo sundan yung cravings. Kaya kung sundan mo yung cravings, the more ka mag-cravings. You will not cut that if you follow the cravings. Because cravings is just pure cravings. Do not feed the cravings. Cut the cravings.